Maniniwala ba kayo kung sabihin ko sa inyong kahit sa langit daw ay magtatrabaho pa rin daw tayo? Nakakatuwa, no? So meron akong i-share sa inyong sabihin natin nakakatuwang kwento, pero pwede nating pagkapulutan ng aral. So, ang kwentong ito, sabihin natin isang taong itago natin sa pangalang Mr. Choi, di ba? So si Mr. Choi, isa siyang lalaking tamad magtrabaho, ayaw magbanat ng buto. Okay, so January 1, 2025, di ba? January 1, 2025, si Mr. Choi nagbibisikleta. So nagbibisikleta siya. So habang nagbibisikleta si Mr. Choi, di ba? Sa kasamaang palad, nabangga yung sinasakyan niyang bisikleta ng isang jeep. So nung nabangga, grabe ang pagkabangga kay Mr. Choi. So ang nangyari, nagdala siya sa ospital, and then 50-50 si Mr. Choi. So naghihinalo. So habang 50-50 si Mr. Choi, yung kanyang kaluluwa naglalakbay sa himpapawid o naglalakbay sa kung saan-saan. And then nakarating sa pintuan ng langit. Oo, tama, nakarating sa pintuan ng langit ang kaluluwa ni Mr. Choi. Pero hindi pa siya dead, hindi pa siya patay. So habang nakatungtong na siya sa pintuan ng langit, merong sumalubong sa kanya. Nakaputi, may dalang manok, di ba? Tawagin na natin siyang San Pedro. So tinanong siya ni San Pedro, Mr. Choi, hindi mo pa oras, bakit andito ka sa pintuan ng langit? Sabi ni Mr. Choi kay San Pedro, hindi ko rin alam, San Pedro, di ba? So okay, Mr. Choi, since nandito ka lang din naman, nandito ka naman din sa pintuan ng langit, hindi ka pa dead, pero at least, kung sakaling matuluyan ka, alam mo na kung saan ka pupunta. Kung gusto bang sa langit o sa impyerno. So, nung sinabi ni San Pedro kay Mr. Choi yung sinabing langit ba or impyerno, so pinapili siya ng dalawang pintuan. So, una, sabi ni San Pedro, ito yung pintuang kulay puti, ito yung langit, yung kulay pula, ito yung impyerno. So Mr. Choi, since nandito ka lang din naman, sisilipin natin kung anong gusto mong pintuan pag ikaw ay tuluyang pumanaw na. So, inuna nila yung kulay pula. Nung binuksan nila yung kulay pula, pagtingin ni Mr. Choi sa pintuang kulay pula, pag-open niya, pagbukas niya, ang init, nagiiyakan, puro paghihirap, nagsisigawan yung mga tao sa sobrang sakit, pait at naluluto sila sa init ng impyerno. Nung nakita ni Mr. Choi yun, dahil niyang sinarado yung pintuan, sabi niya, ayaw ko dyan, ang init dyan sa impyerno, puro paghihirap. Sabi ni San Pedro, okay Mr. Choi, dito naman tayo sa pangalawang pintuan. So pag-open niya sa pangalawang pintuan, yung kulay puti, pagsilip ni Mr. Choi sa pintuan, lahat ng tao nagkakantahan, lahat ng tao masaya, lahat ng tao, di ba? Basta lahat ng tao masaya, nagkakantahan, nagsasayawan, parang walang problema sa buhay. So, nung nakita ni Mr. Choi yon, alam na agad niya sa isip niya kung saan siya pupunta. Pag siya ay pumanaw. So, nung nalaman ni Mr. Choi, bigla namang bumalik yung kaluluwa niya sa katawan niya. And then, nabuhay pa si Mr. Choi, hindi pa siya natuluyan, mga ka-mindset. February 14, di ba? February 14, nagbibisikleta ulit si Mr. Choi. Unfortunately, nabangga na naman siya ng dump truck na. And then, natuluyan talaga si Mr. Choi. So, nuna, naghihinalo lang siya dahil nabangga siya ng jeep. Nung January 1, naghihinalo lang siya, di ba? Nung February 14, nabangga siya ng dump truck at tuluyan siyang namatay. So, nung namatay na si Mr. Choi, yung kaluluwa, umakyat na sa hagdanan o pintuan ng langit. And then, sinalubong na siya ni San Pedro. So, ngayon, Mr. Choi, nung January 1, pumunta yung kaluluwa mo dito, napakita ko na siyang dalawang pinto. Ngayon, hindi ka naman makasalanan. Wala ka namang mabibigat na kasalanan sa lupa. Tamad ka lang magtrabaho, ayaw mo lang magtrabaho. Pero still, pwede kitang papiliin papiliin sa mga pintong ito. Yung kulay puti or kulay pula. Sabi ni Mr. Choi, mga ka-mindset, alam ko ang pipiliin ko, Senyor San Pedro, kulay puti. Sabi ni San Pedro, sure ka ba? Sa kulay puti ka papasok, Mr. Choi. Sure na sure po ako, San Pedro. So nung narinig ni San Pedro yung sinabing ni Mr. Choi na sure siya na sa kulay puti siyang pintuan papasok, pinapasok na siya sa kulay puting pintuan. Nung pagpasok ni Mr. Choi sa kulay puting pintuan, nung pagpasok niya, pag-apak niya sa una niyang hakbang, nagulat si Mr. Choi.
Lahat ng tao nagtatrabaho, lahat ng tao busy, lahat ng tao hindi mo makausap kasi may mga ginagawa. Busy sa lahat ng mga ginagawa, nagtatrabaho, nagtatanim, nagpipitas ng prutas, nag-iigib ng tubig, nagpapastol ng mga baka o mga hayop. Napakamot ulo si Mr. Choi. Sabay balik siya sa labas ng pinto. Tinanong niya si San Pedro, San Pedro, ito ba yung pinto na pinuntahan ko nung January 1? Kasi nung unang pagpunta ko dito, San Pedro, lahat ng tao dito masaya. Lahat ng tao dito nagiinuman, lahat ng tao dito nagkakantahan at nagsasayawan. Sabi ni alam mo kung ano sagot ni San Pedro? Oo, tama. Tama naman po, Mr. Choi. Kaso, lahat na ng tao ngayon dito sa pintuan ng sa langit, nagtatrabaho na. Busy na sila sa pagtatanim, pag-harvest ng prutas, pag-alaga ng mga hayop, at kung ano-ano pa man. Ha? Bakit po? Yun ang sabi ni Mr. Choi. Kasi nga po, Mr. Choi, nung dumalaw ka dito noong January 1, holiday yon. Yun. Holiday daw yun, mga ka-mindset, di ba? Kaya pala, di ba? At least sa langit may holiday pa rin. Pero magtatrabaho pa rin tayo. So pakamot ulo si Mr. Choi. Kasi nga, nung pagdalaw niya yung January 1, holiday pala yun. Kaya syempre, walang gagawin. Nagkakantahan, nagsasayawan, di ba? Masaya lahat ng tao sa langit. Kasi nga, nung pagdalaw ni Mr. Choi dun sa langit na yon, January 1 pala, holiday. So, nakakatuwa mga ka-mindset, di ba? So, sana may natutunan, sana napasaya ko kayo ng konti ngayong araw na to. So, laging isipin at lagi nating tandaan, mindset is power. Have a good day.